Walang nagawa ang dalawa at maging si Leon ay hindi na rin kumontra sa desisyon ng kaibigan. Senyorito, phone call po. Anang kawaksi. Marahang tumayo sa kinahihigaang sopa si Dominic at inabot ang wireless telephone. Marahang hinilot-hilot ang masakit na ulo. Hello? Is this Mr. Dominic Del Franco? I am Attorney Manalo. My client wants to set a meeting with you at 10 o'clock. Attorney Manalo, right? Is this regarding my project proposal? Yes, of course, Mr. Del Franco. Would it be fine if the place would be at the Torres former The Torres Company? Okay, Attorney Manalo. Everything is fine. Then see you both at the company. Hindi alam ni Dominic ang gagawin. Natutuwa siya sa magandang balita. Kahit papano'y hindi pa rin siya nawawala ng pag-asa. Sana lamang ay magustuhan ng investor ang project proposal niya. Corazon! Sigaw ni Nadine sa puno ng hagdan. Nagmamadali namang lumapit ang matandang kawaksi sa babaeng amo. Wala ka talagang alam? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Huwag na huwag kang papasok o sino man sa inyo sa kwarto ko. Nabawasan ng 5,000 pera ko sa wallet. Nadine, I get it. Hindi silang kumuha. Pera ko din yun kaya huwag mong ipagdamot. Hate you, Dominic! Binigay yun ni Mama para sa pamamasyal ko sa Canada. Bakit mo binawasan? Wala ka nang halaga, kumukuha ka pa ng hindi sayo. Kainis na buhay to. Ano ngayon ang gagamitin ko? Ang hirap sa'yo, wala ka nang perang na ibibigay, lasing ka pa ng lasing. Mabilis na hinila ni Dominic ang braso ng asawa. 5,000 lang ang naibawas sa pera mo, Nadine. Huwag mo akong sumbatan na parang wala akong naibigay sa'yo. Kung pagsasama-samahin kong lahat ng perang naibigay ko sa papa mo, sa mama mo at sa luho mo, I don't think kayang bilangin yun ang hibla ng mga buhok nyo. Marahas na binitawan ang braso nito at naglakad patungo sa silid. Huwag mo akong sumbatan, Dominic. Huwag mo akong sisisihin kung lubog na ang kumpanya. At huwag mo akong sisisihin kung wala ka ng pera. Sawang-sawa na ako sa buhay na to. Ayoko nang makasama ka pa. Ilang taon na ako nagtitiis, Dominic. Marahang lumapit si Dominic sa asawa. I'm sorry, Nadine. Please, bigyan mo pa ako ng pagkakataon. I love you. At niyakap ito. I hate you! Itinulak ang asawa at dali-daling pumasok sa silid. Tsaka nito ibinalibag agad ang pinto pasara. Dad! Ani ni Patrick na nakatayo sa pinto ng silid nito. Come here, son. At kinarga ang maglilimang taong gulang na anak. I'm sorry, what do you want for breakfast? My favorite, Dad. Nito. Order coming up. Kahit papano ay nawawala ang lungkot ni Dominic kapag kasama ang anak. Nakaupo sa puno ng mesa si Dominic nang bumukas ang pinto at bumungad ang kaisa-isang taong kailanman at sa hinagap niya ay hindi niya makikita pang muli. Napatayo siya. Mr. Del Franco, I am Attorney Manalo, remember? Lumapit at nakipagkamay sa lalaki. My client, Miss Sofia De Torres. Yes, I know her, attorney. Please have a seat. Itinuro ang mga bakanting upuan. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Mr. Del Franco. Nandito ako para bayaran ang utang ng papa. 87 million ang natatandaan kong utang niya. Aside from almost 8 years na interest niyon. Gusto kong malaman ang suma total na utang ng papa. Pero kapalit niyon ang muli mong pagbabalik sa kumpanya at iba pang ari-arian ng pamilya ko. Well, siguro naman kung mababayaran kita ay sapat na para muling makabangon ng paggalugi ng Del Franco firm. Tahasang wika ni Sofia. Sophie, Miss Del Franco, pwede ba tayong mag-usap ng tayo lang? Please excuse us for a while, attorney. Ani ni Sofia sa abogado. Mabilis namang lumabas si Attorney Manalo. Miss De Torres, I really do not know what to say or what to react. Kung nandito ka para laitin ako dahil bumagsak na ako, I accept it. Pero ang kunin sa akin ng tuluyan ng natitirang pag-asa na meron ako, I don't think may patutunguhan ng pag-uusap na ito. At marahang tumayo. This isn't a joke, Mr. Del Franco. Inilapag nitong attache case sa mesa at binuksan. I don't have cash, so please, take this check. Nakapangalan na sa'yo and ready to encash anytime. Bago inilapag ang check, I will give you the balance. Just call Attorney Manalo tomorrow.
Siguro naman matatapos mong i-compute ang kabuo ang utang ng papa. Natigilan si Dominic. Take it, Mr. Del Franco. Anito't naglabas ng calling card. And I prepare to invest in your company either. Just call me. Tumayo na ito at naglakad palabas. Habang naglalakad palayo ay ramdam ni Sophia ang malakas na pagtibok ng kanyang puso. Ilang taon din ang kinugol niya para makalimutan si Dominic. Pero ngayon tila nagbalik ang kahapon. Muli na namang tumibok ang kanyang puso. Are you okay, Iha? Tumango siya. Yes, Ninong. Okay lang po ako. Maraming salamat po pala. Marahang kumapit sa braso ng matanda. Tila nangihina siya sa muli nilang paghaharap ng lalaki. Wala yan, Iha. Ito man lamang ang maitutulong ko sa'yo. Alam mo namang wala akong naibigay na kahit ano man noon. Huwag niyo na pong sabihin yan, Ninong. Kalimutan na po natin ang nakaraan. Manang korason, si Nadine ho. Senyorito, lumabas po si Senyorita Nadine. May dala po siyang maleta. Napatakbo sa silid si Dominic at nakitang wala ng ilang mga gamit ng asawa. Idinayal nitong numero ni Nadine. Answer me please. Bakit ka ba tumatawag, Dominic? I don't need you. Nadine, please, come home, honey. Magsimula tayong muli. May pera na tayo. Hindi na isasara ang kumpanya. May mag-i-invest na namang investor. So please, come home. Pag-iisipan ko muna kung babalik pa ako. Tanging dial tone na lamang ang narinig ni Dominic. Napabuntong hininga ang lalaki. Hindi niya alam kung paano niya mapapasaya ang asawa. Mula sa pinto ay pumasok si Patrick na umiiyak. Daddy! Si Mami! Umalis! Tumakbo ito at yumakap sa anak. Shh! Tahan na anak. Tumawag si Mami kanina. Uuwi na raw siya. Stop crying, son. Hinele-hele niya ang anak hanggang sa tuluyan na itong makatulog. Nahihirapan na siyang makita ang anak na laging naiipit sa sitwasyon nila ni Nadine. Halos hindi ito naaalagaan ng asawa. Wala nang ginawa si Nadine kung hindi ang lumabas kasama ang mga amiga. Kahit ganoon si Nadine ay tinitiis pa rin ito ni Dominic dahil ayaw niyang maghihiwalay sila. Ipinangako niya sa kanyang sarili na mananatiling buo ang kanyang pamilya. Hindi niya ipararanas sa anak ang hirap na naranasan niya na lumaking walang ina at magulong pamilya. What is your decision? Tanong ni Nico. Hinilot-hilot ni Dominic ang noo. I don't know, Nico. Sa akin lang naman, pinsan. Wala namang masama sa pagbabayad ng utang ni Sophia. Sabihin na nating 7 taon hang lumipas. Yet, here she is. Ngayon na alam niyang nangangailangan ka. Tutulungan ka niya. Aside from paying you, siguro paraan na rin niya para makabawi sa kasalanang ginawa niya sa panganay sana ninyong baby ni Nadine. Napatiimbagang si Dominic. Yan din ang iniisip ko, Nico. Napaka-imposible naman ngayon lamang niya naisip na bayaran ako. Maraming pagkakataon, bakit ngayon pa kung kailan kailangan kong tulong niya? Kung may ibang paraan lamang sana, hindi ko tatanggapin ang pera niya. Excuse me, sir. Nandito na po si Miss De Torres. Anang sekretarya. Tumayo si Dominic para salubungin ng dalaga. Good morning, Miss De Torres. Hi, Miss De Torres. Pati naman ni Nico. Magandang umaga rin. Oh, hi there, Nico. Natatandaan mo pa rin pala ako. Pabiro nito. Oo naman. By the way, I came here for the contract. It has already been prepared here. Iniebot ang folder. Please give me time to read it first. May I? Itinurong single sopa bago tuluyang naupo. Tumango naman si Dominic. I'll go ahead, Dominic and Sophia. Ngumiti naman si Sophia. Sige, Nico. Do you need anything? Coffee? Juice? Umiling ito. No thanks, kakatapos ko lang mag-breakfast. Habang nakaupo sa swivel chair si Dominic, ay hindi niya maiwasang mapatingin sa gawin ng dalaga. Marami ang nagbago rito. Wala na ang dating Sophia na nakilala niya. Excuse me, Mr. Del Franco. Would it be okay if I will read this in the balcony perhaps? If you don't mind, I have to smoke. Okay, Miss De Torres, sasamahan na kita. Salamat. Halos 10 stick ng sigarilyong naubos ni Sophia bago tuluyang mabasang nilalaman ng kontrata. Ay naku, pasensya ka na, Mr. Del Franco. It took me half an hour for this. By the way, isa lang naman ang hindi ko nakita na wala sa contract. Well, dahil 50% ang magiging share ko. Well, siguro naman, hindi masama kung hilingin kong maging vice president.
Oo nga pala. Sure, if that's what you want. That would be just fine. Anything more? Wala na, Mr. Del Franco. After the inclusion, I will sign it right away. Well then, thank you very much, Mr. Torres. Inilahad niya ang palad. Sandali lang ha. Kinalkal ang alcohol sa bag. Nang matapos pahira ng mga kamay ay marahan itong inabot ang palad ni Dominic. For a successful partnership, Mr. Del Franco. Nakangiting saad ni Sofia sa binata. Sofia, after partnership, what's next? Don't you worry, Chris. Ang gusto ko lang naman ay makita ni Dominic na kahit gaano ako nasaktan sa mga ginawa niya noon, ay handa pa rin akong tulungan siya. Magiging maayos ang lahat kung gano'n ang magiging impression ni Dominic sa ginagawa mo. Remember, ikaw ang dahilan kung bakit nawala ang panganay nilang anak. Paano kung ang nasa isip niya ay bumabawi ka para tuluyang ka na niyang mapatawad sa ginawa mo? Natigilan si Sofia. Yun din ang iniisip ko, Chris. Papasok ako sa buhay nilang mag-asawa para tuluyan ko ng malinis ang pangalan ko. At wala akong kasalanan sa pagkawala ng anak nila. At patutunayan ko yung kay Dominic. Napabuntong hininga naman si Chris. Kahit naman anong sabihin namin sa'yo ay hindi namin mababago pa ang desisyon mo. Tuloy, gusto ko nang magsisi kung bakit pinilit-pilit ka pa naming sumama dito sa Pinas. Kung kailangan mo ng tulong ko, Princess, just call me. Ayokong mapahama ka, okay? Salamat, Chris. Bago niyakap ang kaibigan. Again, tsaka nagkamot ng ulo. Siya nga pala, kamusta yung paghahanap mukha mo sa soulmate mo? Umiling ito. I can't find her. Huwag kang mag-alala, baka nasa tabi-tabi lang yun. Ano ba kasing pangalan niya? Secret? Tumayo ito at naglakad paakyat ng hagdan. Chris! Mommy! Tawag ni David mula sa labas ng bahay. Mommy, come here! Nakangiting naglakad patungo sa pool si Sofia. Mommy, look! I can swim already! Tinuruan na po ako ni Daddy Chris. Yang anak mo kanina pa nagyayabang. Natatawang tugon ni Bea na nakaupo sa gilid ng pool. Inggit ka lang, Tita Bea. Ani ni Sofia. Magaling na kasing lumangoy ang baby ko. Walibhasa mana sa tatay. Halos pabulong na wika ni Bea. Nawala ng ngiti si Sofia. Don't say it again, Bea. Baka marinig ka ni David. Alam mo namang hindi na niya ako kinukulit tungkol sa tatay niya. Huwag mo na akong bigyan pa ng sakit ng ulo, pinsan. Malutong na halakhak ang naging tugon ni Bea. As you wish. By the way, we will talk later. Seryoso ang tinig ng pinsan, kaya alam ni Sofia na mahaba-habang usapan na naman ang gugugulin nila. Magtuloy-tuloy na kaya ang magandang samahan ni na Dominic at Sofia? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.